Kaibigan, welcome sa ating munting channel. For more videos, please like, share, and subscribe para updated ka sa ating mga bagong upload na videos. Subscribe na! Nagsimula ang palabas kay Junshi. Napakasaya niya noong araw na iyon dahil kakapanganak lang ng kanyang ina sa kanyang kapatid na babae. Pumasok pa siya sa silid ng sanggol upang makita ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ngunit sa kasamaang palad ang kanyang pagdating ay nagdala ng kapahamakan dahil sa kanya, ang kanyang kapatid na babae ay naipagpalat sa ibang bata. Makalipas ang maraming taon lumaki si Junshi at ang kanyang kapatid na babae na si Yushi, mahal na mahal sila ng kanilang mga magulang. Mahal na mahal din ni Junshi ang kanyang kapatid na babae. Taon-taon palagi itong binibigyan ng regalo para sa kanyang kaarawan. Kahit na madalas itong magbiro sa kanya ay itinoon niya ang kanyang atensyon sa kanyang nag-iisang kapatid. Samantala isang babaeng nagngangalang Shin-ai, siya ang sanggol na babae na nakapalitan ni Yushi, noong araw na siya ay ipinanganak. Si Shin-ai ay nakatira sa kanyang ina na nagtitinda ng noodles. Araw-araw siya ay laging pinapagalitan dahil wala siyang maitutulong sa stall nila. Nakaramdam siya ng inis dahil ipinanganak siya sa mahirap na pamilya. May kuya din siya pero hindi siya nito mahal at laging nanghihingi ng pera sa kanya. Isang araw nakita ni Yushi si Shin-ai na hinihingian ng pera ng kanyang kuya, kaya nagpasya siyang tumulong. Pero imbes na pasalamatan, si Shin-ai ay nagalit kay Yushi, habang iniisip na pinapakita niya lang ang yaman niya. Kahit na willing lang talaga si Yunshi na tumulong sa kanya. Dahil hindi niya maisip kung ano ang mangyayari kung siya ang nasa kalagayan ni Shin-ai. Noong araw na umuwi si Yushi at ang kapatid galing paaralan, naaksidente siya at agad na isinugod sa hospital. Dahil nasugatan ng husto ang kanyang ulo, dito nagsimulang lumabas ang isang nakakagulat na katotohanan. Noong mga oras na iyon ay kailangan ni Yushi ng blood donor at kakaibang wala ni isa sa mga miyembro ng pamilya ang tumugma sa kanyang blood type. Dahil sa kakaibang pangyayari na ito na ikinagulat ng kanyang mga magulang. Sa wakas ay nalaman nilang hindi pala si Yushi ang kanilang biyolohikal na anak. Kinabukasan pagkagising ni Yushi ay binisita siya ni Junshi at binigyan siya ng regalo ng isang CD player. Ibinigay niya ang regalo upang siya ay gumaling kaagad. Pagkatapos magpasalamat sa kanya para sa regalo, sinabi nito sa kanya na siya ay may isang panaginip kung saan sinabi ng kanilang mga magulang na hindi siya ang kanilang biological na anak. Ngunit tumawa lang ang isinagot ni Junshi dahil akala niya ay kalokohan lang ito. Ilang sandali pa ay nalaman ni Junshi na hindi lang panaginip ang panaginip ni Yushi, kundi isang mapait na katotohanan na hindi talaga kapatid ni Junshi si Yushi. Ang katotohanan ito ay nagpagulo sa kanilang pamilya, dahil hindi nilang kayang bitawan na lang si Yushi. At gusto rin nila na makilala ang kanilang tunay na anak. Noong araw na iyon matapos ma-discharge si Yushi sa hospital, may biglang dumating na babae na nagsasabing siya ang tunay na anak ng pamilyang Shi. Siya si Shin-ai, pinalis niya si Yushi dahil alam niya walang kaugnayan si Yushi sa pamilyang Shi. Ang pangyayaring ito ay labis na ikinalungkot ni Yushi, na hindi niya kinaya ang kalungkutan na tanggapin ng malupit na kapalarang ito, at iniwan ang bahay. At pumunta sa isang puno na madalas niyang puntahan para maglaro. Maya-maya dumating si Junshi, at inaliw siya ng ako siya na hindi sila maghihiwalay kahit na hindi sila magkapatid. At para ipakita ang pangako niya ay inukit niya ang pangalan niya sa ilalim ng pangalan ni Yushi sa puno. Tapos nangako silang magkita ulit balang araw. Pagkatapos na si Yushi, ay umalis sa pamilyang Shi. Naramdaman ni Yushi na wala siyang lugar dito at umalis nang walang sinasabi kahit kanino upang makilala ang kanyang biyolohikal na ina. Pumunta siya sa kanyang biyolohikal na ina sa stall. Nang malaman ng kanyang ina na bumisita ang kanyang biyolohikal na anak nakaramdam siya ng hiya sa kanyang sarili. Dahil siya ay mahirap at nag-aalala na baka hindi na mamuhay ng maginhawa si Yushi tulad ng nakasanayan niya. Ilang saglit lang dumating si Miss Shi para sabihin na si Yushi ay sasama sa kanila sa Amerika bilang kanilang pamilya at doon na rin mag-aral. Niyaya niya si Yushi na sumama sa kanya pero pinili ni Yushi na manatili sa kanyang tunay na ina para alagaan siya. Kaya sa huli ay tinanggihan ni Yushi ang alok ni Mrs. Shi. Pagkaraan ng ilang taon lumaki si Yushi na isang napakagandang babae. Handa siyang magtrabaho ng maraming trabaho para kumita siya. Ginawa ito dahil gusto niyang bumili ng bahay para sa kanyang ina at dahil sa sobrang abala ay hindi niya naisip na magka-boyfriend. Dahil ang tanging nasa isip niya ay pera, bukod sa maganda ay lumaki rin si Yushi na isang napakatalino na babae. Kaya niyang akitin ang puso ng kanyang mga kliyente na bumili ng bahay na binibenta niya. At iyon ang nagparamdam sa kaibigan ni Yushi na namangha sa kanya. Isang araw si Yushi at ang kanyang kaibigan ay umuwi mula sa trabaho at nagkataon na tumigil sila sa toll booth. Dahil nakalimutan ng driver na nasa harap nila ang kanyang pitaka. Ang lalaki ay si Hantai, ang gwapong anak ng conglomerate.
Sa kabila noon ay parang walang pakialam si Yoshi sa lahat, gusto niyang makaalis agad, kaya binayaran na lang niya si Hantay. Ang pangyayaring ito na ikinatarante ni Hantay, dahil ito ang unang beses na nakilala niya ang isang babae na hindi nabighani sa kanyang hitsura. At dahil doon ay palihim niyang kinunan ng litrato ang plaka ng kanyang sasakyan ni Yoshi, para malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Si Hanshi pala ang malapit na kaibigan ni Junshi. Ang pagbabalik ni Junshi ay ipinagpalagay ni Hantay at ng kanyang mga kaibigan para makakuha siya ng trabaho. Ngunit ang totoong dahilan nito para makita si Yoshi. Sa gabi muling nagkita si Hantay at Yoshi nang imbitahan siya ng kanyang kaibigan na mag-hangout. Siyempre gusto ng kaibigan ni Yoshi na makilala si Hantay na medyo sikat. Nung nagpi-party sila, biglang nagpatugtog si Hantay ng isang kanta na nagpaalala kay Yoshi kay Junshi, sa pag-aakalang siya ang kanyang kapatid na matagal nang umalis. Sa kasamaang palad siya ay nagkamali, si Hantay pala iyon. Pagkatapos ay agad siyang nilapitan ni Hantay. Dahilan niya na gusto niyang magbayad sa kanya sa toll fare kahapon. Ngunit tumanggi si Yoshi sa alok at iniiwasan niya ito, dahil ayaw niyang makitungo sa mga katulad ni Hantay. Pagkatapos nun ay dumiretso si Yoshi sa puno kung saan nakaukit ang mga pangalan nila Junshi. Doon siya umiyak, dahil namiss niya ang pamilya niya, dahil inalagaan siya ng buong pagmamahal. Kinabukasan ay bumalik si Yoshi sa trabaho. Noong araw na iyon ay nagtrabaho siya bilang crab crapper para sa mga mayayaman, nagkataong kaibigan ito ni Hantay. Noong una hinayaan siya ni Hantay na gawin ni Yoshi ang kanyang trabaho. Sa paglipas ng oras ay sinimulan ng mga kaibigan niya na bastusan si Yoshi dahil hindi naman siya nasa matataas na klaseng tao. Sa huli ay hindi ito matanggap ni Hantay at ipinagtanggol si Yoshi. Sinabi ni Yuzin na hindi niya kailangang maawa at agad na umalis. Si Hantay ay sumunod sa kanya dahil pakiramdam niya ay may utang siya kay Yoshi, kaya gusto niya itong bayaran. Ngunit hindi ito tinanggap ni Yoshi at sinabing handa lang siyang tumulong. Bukod pa sa kailangan niyang umalis doon dahil may mas importante pa siyang gagawin. Ito pala dahil ang music player na ibinigay ni Junshi ay nasira kaya kinuha niya ito upang ipaayos. Ngunit ang repairman ay tumanggi na gawin iyon, dahil ang mga bahagi ay masyadong luma na at mahirap hanapin. Gayunpaman dahil si Yoshi ay isang tapat na customer ay nagpasya siyang tulungan siya. Hindi nagtagal pagkaalis ni Yoshi, dumating din si Junshi. Gustong niyang ipaayos ang parehong CD player. Matapos makita ang CD player nagulat ang repairman dahil nakatanggap lang siya ng order na kabilang sa eksaktong parehong device mula kay Yoshi. Naniwala si Junshi na kakaalis lang ni Yoshi. Doon, hinanap agad ni Junshi si Yoshi. Pagkatapos ng mahabang paghahanap sa kanya, sa wakas ay nagkatagpo ang kanilang mga landas sa gitna ng kalsada. Napagdesisyonan nilang pumunta sa isang kafe para magkwentuhan at magtanong tungkol sa isa't isa. Pagkatapos ng mahabang panahon na magkalayo ay naramdaman ni Yoshi na nahihiya siya kay Junshi. Kaya umalis siya palayo kay Junshi. Si Yoshi ay uminom ng madami at ibinuhos ang lahat ng nararamdaman kay Junshi. Nagalit siya pero sa mga oras na ito gusto niyang kasama si Junshi. Habang si Junshi ay patuloy na sinusundan siya hanggang sa hinimatay si Yoshi. Kinabukasan nagising si Yoshi sa dati niyang bahay, nagulat siya dahil hindi pala nabenta ang bahay. Sinabi sa kanya ni Junshi na nabili na ng kanyang mga magulang ang lahat ng ari-arian nila dito. Ngunit ang bahay na ito bilang alaala ng kanilang pamilya kahit na nasira na ito. Pagkatapos ay niyaya siya ni Junshi na pumunta kasama niya. Dinala ni Junshi si Yoshi sa isang lugar kung saan nagtatago siya ng regalong gusto niyang ibigay kay Yoshi. Kahit matagal na silang hiwalay, naalala niya pa rin siya at umaasa na balang araw ay magkikita sila. Dahil mula noong bata pa sila si Junshi minsan nang nangako na bibigyan siya ng regalo sa kanyang kaarawan taon-taon. Naantig si Yoshi, kahit na ang katotohanan na sila ay hindi magkapatid, at nagdulot sa kanila na maging mas malapit kaysa sa magkapatid. Mula noon ay nagsimula silang magkasama. Si Yoshi ay masaya ngayon na makakasama niya ulit si Junshi. Sa kasamaang palad ay nawala ang kasiyahang iyon nang biglang nagpakilala ang isang babae bilang girlfriend ni Junshi. Habang hindi naman ito itinanggi ni Junshi, si Yoshi ay nagpas siyang itago na lang ang kanyang nararamdaman. Ilang sandali ay nakita ni Yoshi si Shin Ai matapos ang maraming taon. Sinabi ni Shin Ai na may special relationship siya kay Hantay, pero itinanggi ito ni Hantay at sinabing wala siyang karelasyon sa sinuman. Ang pagdating ni Shin Ai ay para hanapin si Junshi dahil may sakit ang ina nila. Kinabukasan, si Shin Ai ay gusto kong mapalapit kay Hantay, akala niya may chance na siyang maging girlfriend. Pero tinanggihan siya ni Hantay dahil gusto niya si Yoshi at ayaw na niyang tumingin sa ibang babae. Nainis siya dahil pakiramdam niya ay kinuha ni Yoshi ang lahat sa kanya. Nagsimulang kumilos si Hantay para mapalapit kay Yoshi, pinuntahan niya si Yoshi at nagsimulang magkwentuhan tungkol sa kanyang pamilya. Nag-iisang anak pala si Hantay ng mayamang pamilya.
Nag-iisa na siya pagkatapos ang kanyang mga magulang ay nagdiborsyo at nagkaroon ng kani-kanilang mga pamilya. Kung kaya't siya ay madalas na gumugol ng mas maraming oras sa kanyang mga kaibigan. Ngunit ngayon ay nais niyang gugulin ang kanyang oras kasama si Yoshi, sa likod ng mapagmataas at makasarili na ugali ni Hantay. Siya ay pambihirang mabait ang puso. Siya ay isang regular na donor sa isang nursing home at lahat ng nandoon ay kilalang kilala siya. Dahil unang beses na naging bite si Hantay ng isang babae doon ay masigasig nilang tinanggap si Yoshi. Umaasa si Hantay na magiging partner niya siya sa buhay. Mas naging seryoso si Hantay sa paglapit kay Yoshi. Tinanong pa niya si Junshi tungkol sa pagkabata ni Yoshi. Pero ayaw sumagot ni Junshi dahil nagseselos siya. Sa mga sandaling ito, napagtanto ni Hantay na nag-aagawan sila para makuha ang puso ni Yoshi. Kinabukasan lalo pang naging persigido si Hantay na lapitan si Yoshi. Handa siyang gawin ang lahat para pasayahin siya. Sa wakas ay may lalaking makakalusot sa malamig na puso ni Yoshi. Si Hantay sa wakas ay naglakas loob na ipagtapat ang kanyang nararamdaman para kay Yoshi. Sinabi niya na nagustuhan niya ito dahil sa sinseridad nito. Ngunit nang gustong sagutin siya ni Yoshi ay pinigilan niya ito at pinakiusapan na isipin muna bago sumagot. Kinaumagahan ay biglang dumating si Shinai sa noodle stall para makita ang dati niyang ina. Dahil kung tutusin ay inaalala pa rin ni Shinai ang kanyang ina at maging kahit matagal na niyang hindi nakita ay may espesyal pa rin siyang puwang sa puso niya para sa ina na nag-alaga sa kanya. Samantala nakita ni Yoshi si Mr. at Mrs. Shi, sinabi sa kanya ni Mrs. Shi na may sakit siya at namiss niya ito ng sobra. Kaya sinabihan nila si Junshi na hanapin siya at dahil sawa na siya sa paghihintay ay nagpasya siyang bumalik ng Amerika para salubungin siya. Sa lahat ng mga nangyari, si Yoshi ay nakitang lihim na nagkasakit, araw-araw nang hihina ang kanyang katawan dahil sa isang sakit na namamana niya sa kanyang biological na ina. Nangangailangan siya ng bone marrow donor, ngunit walang compatible na donor para sa kanya. Kaya tumanggi siyang magpagamot. Alam niya na hindi magtatagal ang buhay niya, kaya gusto lang niyang maging masaya ang pamilya niya. Pero ang mga taong nakapaligid sa kanya ay hindi tahimik, muling pinaganda ni Hantay ang kanyang silid at inipon ang kanyang mga gamit. Tumulong din si Junshi sa pag-welcome sa kanya pauwi mula sa hospital. Matapos makita ang pagmamahal ni Junshi para kay Yoshi, ang kasintahan ni Junshi ay piniling umatras dahil kahit anong pilit niyang makuha ang atensyon nito ay hindi niya makukuha. Dahil alam niyang para kay Yoshi lang ang nararamdaman nito. Makalipas ang ilang araw ay hiniling siya ni Yoshi na umuwi. Kaya sinundo siya nina Junshi at Hantay sa hospital. Pagka-uwi nila ipinakita nila ang kwarto ni Yoshi na malinis. Nakabili na rin si Hantay ng bahay para sa kanya at sa kanyang ina tulad ng kanyang napanaginipan. Pagkatapos noon ay dinala nila siya sa lugar kung saan inilagay ang kanyang mga regalo. Lahat ng mga regalong naibenta at ngayon ay binili muli ni Hantay. Ang lahat ng mga pagsisikap na ito ay nagpakita ang kanilang matinding pagmamahal at pag-aalala para sa kanya. Sa wakas ay nagpropose na sa kanya ang dalawa at hiniling sa kanya na pumili. Sa huli ay pinili ni Yoshi si Junshi dahil sa unang pagkakataon pa lang ay si Junshi na ang unang pag-ibig niya. Sa wakas ay makakasama na niya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama ang lalaki minahal niya. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.